Kagila-gilalas na pangyayari sa Tsina. Tagsaan ang mga bagong kasal na Tsino sa Pilipinas. Mga kababayan, may isang di kapanipaniwalang pangyayari na nagaganap ngayon sa Tsina. Mahal, nakuha ko na ang flight tickets natin papuntang Pilipinas. Kailangan na nating i-book ngayon din. Sa labas ng isang travel agency sa Beijing, daan-daang tao ang pumipila mula pa alas 5 ng umaga. Ang kanilang destinasyon ay iisa lamang, ang Maynila sa Pilipinas. Sa kasalukuyan, ang average na waiting period para sa isang flight mula Beijing patungong Maynila ay umaabot na ng mahigit 2 buwan. Nagkakaubusan na ng Pilipinas package tours sa mga travel agency at ang mga online booking site ay bumabagsak dahil sa dami ng gumagamit. Ano ba talaga ang nangyayari? Ang bilang ng mga turistang dumarating sa Ninoy Aquino International Airport, NAIA, sa isang araw ay lumampas na sa 200,000. Sa bilang na ito, ang mga turista mula sa Silangang Asya, lalo na mula sa Tsina, ay tumaas ng 800% kumpara sa nakaraang taon. Isang pagsabog sa bilang ng mga Tsinong bumibisita sa Pilipinas ang nagaganap. Saan nga ba ang bansang iyon? Iyon ang bansa ng mga ngiti at magagandang beaches. Hanggang sa isang taon na ang nakalipas, ang Pilipinas ay isang malayong bansa na kailangan pang hanapin sa mapa para sa maraming Tsino. Ngayon, ito na ang pangunahing destinasyon para sa honeymoon. Ano ang nag-udyok sa mga taga-Tsina na maging ganito kainteresado? Ngayon, pakinggan natin ang kuwento ng bagong kasal na sina Wei at May mula sa Beijing. Ang mag-asawang ito, na walang alam at medyo negatibo pa ang pananaw sa Pilipinas, ay bumalik na parang ibang-ibang tao matapos ang isang linggong paglalakbay. Ano kaya ang Pilipinas na kanilang nakita? Sabay-sabay nating tuklasin ang kanilang kamangha-manghang paglalakbay. Bago magsimula, kung mag-iiwan kayo ng like at mag-subscribe sa channel, malaking tulong ito upang maipakilala pa namin ang mas maraming kwento tungkol sa Pilipinas. Ako si Wei, mula sa Beijing, Tsina. Nagtatrabaho ako bilang isang software developer at ang aking asawa, si May, ay isang pharmacist. 2 buwan bago ang aming kasal, matagal kaming hindi magkasundo sa aming destinasyon para sa honeymoon. Si May ay mahilig manood ng mga Filipino teleserye at makinig sa OPM. Sa tuwing magkikita kami, laging Pilipinas ang bukang bibig niya. Kapag nasa coffee shop kami, nakikinig siya sa musika ng Ben Ben at nagsimula na rin siyang gumamit ng mga lokal na produktong pampaganda mula sa Pilipinas. Noong una, akala ko ay isa lang itong simpleng hobby. Ngunit nang iminungkahi ni May na sa Pilipinas kami mag-honeymoon, sa totoo lang ay hindi ko maintindihan. Para sa akin, ang honeymoon ay dapat sa Paris, Rome o Greece, mga lugar na karaniwang pinipili ng mga tao. Tinanong ko si May, alam mo ba talaga kung nasaan ang Pilipinas? Hindi ba't isa lang iyong maliit na kapuluan sa tabi ng Tsina na laging tinatamaan ng bagyo? Iminungkahi ko na sa ibang sikat na lugar na lang kami pumunta. Pero matigas si May. Ikinuwento niya na sobrang sikat ngayon ang Pilipinas sa Beijing at laging sold out ang mga tour package sa lahat ng travel agency. Akala ko, panandali ang uso lang iyon. Sa huli, nagbigay ako ng kondisyon. Pumayag akong sa Pilipinas kami pupunta, basta't sa susunod na biyahe, sa lugar na gusto ko naman kami pupunta. Pumayag si May, at doon nagsimula ang aming paglalakbay sa Pilipinas. Ang pag-book ng flight tickets ay mas mahirap pa sa inaasahan. Walang direct flight mula Beijing papuntang Maynila, kailangan pang dumaan sa Hong Kong o Singapore, at kahit iyon ay mahirap makakuha ng upuan. Sinabi ng staff ng travel agency na kailangan naming maghintay ng hindi bababa sa 2 buwan. Doon ko unang naramdaman na may kakaiba. Ganoon na ba talaga kasikat ang Pilipinas? Nang tanungin ko ang aking mga kaibigan, nagulat ako nang sabihin ng 3 sa kanila na nakapunta na sila roon. Iisa ang sinabi nila, gusto nilang bumalik. Sabi ng isa sa kanila, iba ang Pilipinas sa inaakala mo. Hindi mo maiintindihan hanggat hindi mo mararanasan. Binaliwala ko lang ang mga salitang iyon. Bago kami umalis, nag-research ako tungkol sa Pilipinas. Nakita ko ang mga larawan ng skyline ng Makati at BGC sa gabi, kung saan magkatabi ang mga modernong gusali at mga lumang simbahan. Pero hindi pa rin ako kumbinsido, kahit sino naman ay kayang mag-edit ng litrato. Naglagay si May ng isang maliit na Tagalog phrasebook sa kanyang bag. Gusto raw niyang matutunan kahit ang mga simpleng pagbati. Umiling na lang ako. Narinig ko namang marunong mag-Ingles ang mga tao roon, kaya bakit kailangan pang mag-aral ng Tagalog? Kinaumagahan ng aming pag-alis, masikip sa Beijing Capital Airport. Habang nakapila sa check-in counter,
napansin kong lahat ng tao sa paligid namin ay papunta rin sa Pilipinas. May mga batang mag-asawa, mayroon ding mga pamilya. Sa boarding gate mas lalo akong nagulat. Hindi bababa sa 100 Tsino ang naghihintay para sa parehong flight. Lahat sila ay papuntang Pilipinas. Nagsimula akong mag-isip na hindi na ito simpleng uso lang. Sa eroplano, nakausap namin ang isang mag-asawang Tsino na katabi namin. Ito na raw ang kanilang pangalawang pagbisita sa Pilipinas. Sobrang ganda raw ng una nilang karanasan kaya bumalik sila. Tinanong ko sila, ano po ba ang maganda sa Pilipinas? Ngumiti lang ang mag-asawa at sumagot, malalaman mo rin, pagdating mo doon, mahirap ipaliwanag sa salita. Pagkatapos ng halos 5 oras na flight, lumapag kami sa Ninoy Aquino International Airport. Sa sandaling bumukas ang pinto ng eroplano, hindi ko inaasahan na doon magsisimulang magbago ang lahat ng aking pananaw. Pagbaba pa lang ng eroplano, iba na ang hangin, isang mainit at maalinsangang hangin na sumalubong sa amin. Habang naglalakad, napansin kong ang mga karatula ay nakasulat sa Filipino at Ingles. Ito ang unang pagkakataon na nakakita ako ng ganito kalinaw at accommodating na mga signage. Papunta sa immigration, bigla akong napatigil. Napakaluwang ng lugar at ang natural na liwanag mula sa itaas ay nagbibigay liwanag sa buong paliparan. Ibang-iba sa mga lumang airport sa ibang bansa. Malinis at organisado ang lahat. Mahaba ang pila sa immigration, ngunit mabilis itong umusad. Maraming automated e-gates at dahil sa episyenteng paggabay ng mga staff, wala pang 30 minuto ay tapos na kami, di tulad sa ibang airport na inaabot ng mahigit 1 oras. Muli akong namangha sa baggage claim area. Malinaw na nakalagay sa electronic boards ang flight information para sa bawat conveyor belt at ang mga bagahe namin ay nandoon na at umiikot. Sa ibang bansa, karaniwang maghihintay ka ng 30 minuto para lang sa bagahe. Paglabas namin sa lobby, lalo akong nagulat. Sa gitna ng lobby ay may isang maliit na hardin. May mga totoong puno at bulaklak at may maliit na talon na umaagos ang tubig. Nakakamangha na may ganitong lugar sa loob ng isang airport. Biglang hinawakan ni May ang braso ko. Nanginginig siya sa tuwa habang nakaturo sa duty-free shop. Malaki ang seksyon ng mga pampaganda, puno ng mga produktong gawang Pilipinas. Nang tingnan namin ang presyo, nagulat kami na mas mura ito kaysa sa Beijing. Ang pagbaba namin para sumakay ng sasakyan ay naging madali. Nag-book kami ng Grab at ang app ay may English menu at mabilis na naproseso ang credit card payment. Sa ibang bansa, may mga lugar pa rin na cash lang ang tinatanggap. Habang naghihintay, tumingala ako sa digital screen. Nakasulat ang eksaktong oras ng pagdating ng susunod na sasakyan. Sa Beijing, sanay kami sa delay, kaya nag-aalinlangan ako kung masusunod ba talaga iyon. Ngunit dumating ang sasakyan sa eksaktong oras na nakalagay. Nang pumasok kami sa sasakyan, nagulat ako sa lawak at ginhawa nito. Inaasahan ko ang isang simpleng upuan, ngunit ito'y ibang-iba. Malinis ang sasakyan at may sapat na espasyo para sa aming mga maleta. Pag-alis ng sasakyan, bumati ang driver sa malinaw na Ingles. "Welcome to Manila, sir, ma'am." Madaling intindihin ang kanyang pagsasalita. Tumingin ako sa labas. Nakita ko ang maayos na mga kalsada at gusali habang nasa Naiya Expressway kami. Walang graffiti o dumi. Maganda rin ang mga lungsod sa China, ngunit iba ang antas ng kalinisan at kaayusan dito. Kinuha ko ang aking cellphone at binuksan ang Wi-Fi. Sinubukan kong kumonekta gamit ang libreng Wi-Fi ng Grab at gumana ito ng walang problema. Nang tingnan ko ang bilis, kaya nitong mag-video call. Kung ikukumpara sa subway ng Beijing kung saan minsan ay walang signal, ito'y isang malaking pagkakaiba. Biglang napasigaw si May. Nakita niya ang malawak na Manila Bay. Sa gilid nito ay may parke kung saan may mga taong nagbibisikleta at naglalakad. Bago pa kami makarating sa aming hotel sa Makati, naramdaman ko ng unti-unting nagbabago ang aking pananaw. Sa maikling biyahe mula airport hanggang sa lungsod, sapat na ang aking nakita, ang Pilipinas ay malayong malayo sa aking inaakala. Ito ay isang mas sistematiko at mahusay na bansa. Huminto ang sasakyan. Sa wakas, nakarating na kami sa puso ng Makati. Dito magsisimula ang aming tunay na paglalakbay. Iniwan namin ang aming mga gamit sa hotel at lumabas para maghapunan. Iminungkahi ng staff sa front desk ang Bonifacio Global City, BGC. 10 minutong lakad lang daw, kaya kahit pagod na ako, sumama ako sa tuwang-tuwang si May. Pagdating namin sa BGC, para kaming tinangay ng agos ng mga tao. Gabi ng Biyernes, kaya puno ng mga kabataan. Ang mga tindahan sa magkabilang gilid ay nagniningning
at may musika sa kung saan-saan. Maraming tindahan ng cosmetics. Huminto si May sa harap ng isang tindahan, nanlaki ang kanyang mga mata sa mga nakadisplay na produkto. Isang brand na nakita na niya sa Beijing, ngunit dito, kalahati lang ang presyo. Pagpasok namin, isang staff ang bumati sa amin ng may ngiti. At isang sorpresa ang sumalubong sa amin. Binati niya kami sa Mandarin. Isang simpleng ni hao, pero tama ang kanyang tono. Nagulat si May at tinanong kung paano niya nalaman. Ngumiti ang staff at ipinaliwanag na maraming customer na sino kamakailan kaya nag-aral siya ng mga simpleng salita. Tumingin-tingin si May ng mga produkto. Tinanong siya ng staff tungkol sa kanyang skin type, nagrekomenda ng mga produkto at nagbigay pa ng ilang samples. Muli kaming nagulat sa pagbabayad. Ibinigay namin ang card at agad itong naproseso. Hindi na kailangan ng pirma, PIN lang ang kailangan. Naglakad-lakad pa kami at tumingin sa paligid. Nakita namin ang mga street food. Isang matamis na amoy ang nagmumula sa isang stall na nagbebenta ng taho. Mahaba ang pila, ngunit walang nagrereklamo. Dahil sa kuryosidad, pumila rin ako. Nang turn na namin, inabot sa amin ang mainit na taho sa isang baso. Isang subo pa lang, kumalat na sa bibig ko ang matamis na arnibal at malambot na tofu. Ang sarap. Para sa isang simpleng street food, napakasarap nito. Nagsimula na kaming maghanap ng restaurant. Maraming samgyeopsal Korean BBQ na lugar na sobrang sikat sa Pilipinas. Pumasok kami sa isa na may English menu at mga litrato. Halos puno ang lugar. Giniya kami ng staff sa ikalawang palapag. Ang estilo ay ikaw mismo ang mag-iihaw ng karne sa grill na nakalagay sa mesa. Tiningnan namin ang menu at sikat pala ang unlimited option. Iyon ang in-order namin. Nang dumating ang karne, nagsimula kaming mag-ihaw. Ang tunog ng karne sa grill ay nakakatakam. Bago sa akin ang paggamit ng gunting para gupitin ang karne. Sa tsina, hindi kami gumagamit ng gunting para sa pagkain. Itinuro sa amin ng staff kung paano isawsaw ang karne sa sarsa. Nang subukan namin, napuno ng lasa ang aming bibig. Ang linamnam ng karne at ang malalim na lasa ng sarsa ay isang karanasang iba sa lahat ng karneng natikman ko sa Beijing. Mayroon ding mga side dish tulad ng kimchi at toge. At laking gulat namin na libre ang pag-refill ng iba sa mga ito, hindi tulad sa amin na kahit tinapay ay may bayad. Gabi na, nang matapos kaming kumain. Pasado 11:00 na, pero buhay na buhay pa rin ang mga kalsada. Maraming babae na naglalakad mag-isa. Sa Beijing, hindi ligtas maglakad mag-isa sa gabi, ngunit dito, ibang-iba ang pakiramdam. Iminungkahi ni May na pumunta kami sa isang parke. Madali kaming nakakuha ng Grab. Ilang minuto lang, dumating ang sasakyan at pinagbuksan kami ng pinto ng driver. Pagdating namin sa parke, muli kaming nagulat. Kahit hating gabi na, marami pa ring tao. May mga grupong umiinom, may nagbibisikleta, at may mga naglalakad-lakad lang. Hindi ka panipaniwala na ganito kapayapa sa ganitong oras. Nakakita kami ng isang convenience store at pumasok. Tinanong namin kung saan makakabili ng beer at fried chicken. Sumagot ang staff na doon mismo. At mainit pa. Itinuro niya ang hot snack section malapit sa counter. Umupo kami sa isang bench sa labas. Kinuha namin ang aming mainit na manok at malamig na beer at pinanood ang city lights. Sa sandaling iyon, naintindihan ko. Naintindihan ko kung bakit gusto ng mga tao ang Pilipinas. Dahil sa kalayaan at kaligtasan na sabay mong mararanasan, isang bagay na bihira mong makita. Kinaumagahan, maaga akong nagising. Ginigising ako ni May dahil gusto niyang pumunta sa Intramuros. Napakaganda raw ng mga litratong nakita niya online. Sa totoo lang, hindi ako gaanong interesado sa mga lumang gusali. Sa Beijing, marami rin yan. Sumakay kami ng Grab papuntang Intramuros. Malinis ang sasakyan at madaling sundan ang ruta sa app. Pagbaba namin, bumungad sa amin ang isang malaking pader na bato. Sa gilid ay may mga lumang bahay na bato. Ang mga kulay abong pader at puting detalye kasama ang sikat ng araw sa umaga ay lumikha ng isang payapang kapaligiran. Iba ito sa ganda ng Forbidden City, simple ngunit marangal. Ang nakakamangha ay ang katotohanang may mga taong normal na namumuhay at nagnenegosyo pa rin sa loob ng mga lumang pader na ito. Sa harap ng isang tindahan, may isang lola na nagdidilig ng mga halaman. Kakaiba na sa isang lugar na daan-daang taon na, may buhay pa rin. Nakita namin ang isang sign na Barong and Filipiniana Rentals. Ipinilit ni May na subukan namin. Pagpasok namin, puno ng makukulay na kasuotan. Isang matandang babae ang bumati sa amin at tinulungan si May na pumili ng babagay sa kanya.
Pinili ni May ang isang berdeng barot saya na may pink na sinturon. Tuwang-tuwa siya habang tinitingnan ang sarili sa salamin. Inalok din ako ng babae ng barong Tagalog. Tatanggi sana ako, pero nadaig ako ng pakiusap ni May. Nang lumabas kami suot ang mga tradisyonal na kasuotan, parang nagbago ang lahat para kaming bumalik sa nakaraan. Marami ring turista na nakasuot ng katulad at kumukuha ng litrato, kabilang na ang mga turista mula sa Europa. Naglakad kami papuntang San Agustin Church. Nakita namin ang isang anunsyo na may espesyal na diskwento para sa mga nakasuot ng Filipiniana. Nakakatuwa ang ganitong mga detalye, isang paraan para hikayatin ang mga tao na mas pahalagahan ang sariling kultura. Pumasok kami sa bakuran ng simbahan. Sa harap namin ay ang malaking simbahan at sa likod nito ay ang kampanaryo. Ang arkitektura na bumabagay sa kalangitan ay may ibang uri ng kadakilaan kumpara sa mga templo sa Beijing. Tumayo kami sa harap nito. Nabasa namin sa isang plake na ito ay isang napakatandang simbahan. Ang mga kurba ng mga haligi at bubong ay maganda. Lalo kaming namangha nang malaman naming ito'y itinayo gamit ang mga bato na walang bakal na pako. Hindi ka panipaniwala na nagawa nila ang ganitong istruktura gamit ang teknolohiya ng daan-daang taon na ang nakalipas. Ang refleksyon ng gusali sa isang maliit na lawa sa tabi ay parang isang pinta. Abala si May sa pagkuha ng litrato at kumuha rin ako ng ilan. Habang nililibot namin ang lugar, unti-unti naming natutunan ang kasaysayan ng Pilipinas. Ang mga paliwanag ay may kasamang Ingles at may mga volunteer guide na handang sumagot sa aming mga tanong. Isang matandang lalaking volunteer ang matatas mag-Ingles at ramdam mo ang kanyang pagmamalaki sa kasaysayan ng Pilipinas. Paglabas namin sa simbahan, naglakad kami sa mga kalye. Ibinalik namin ang mga kasuotan. Sa mga tindahan, maraming tradisyonal na pagkain at souvenir. Pumasok kami sa isang maliit na cafe at umorder ng kapeng barako. Mainit, medyo mapait, ngunit may malalim na lasa na nagustuhan ko. Habang inihahatid ang kape, ipinaliwanag ng may-ari ang tungkol dito. Kahit hindi perpekto ang kanyang Ingles, ramdam mo ang kanyang sinseridad. Sa bintana, nakikita namin ang mga modernong gusali sa di kalayuan na may mga lumang simbahan sa gitna. Kakaiba kung paanong ang luma at bago ay natural na magkasama. Ang Beijing ay isang lumang lungsod din, ngunit dito parang mas magkalapit ang nakaraan at kasalukuyan. Tanghalian na at pumasok kami sa isang Filipino restaurant sa Intramuros. Umorder kami ng adobo at sinigang. Inihain ito na may kasamang kanin at iba't ibang maliliit na putahe. Bawat isa ay may iba't ibang lasa. Ngayon lang ako nakakain ng ganito karaming putahe sa isang set meal. Paglabas namin, mainit ang sikat ng araw. Hinawakan ni May ang braso ko at sinabing, "Ang ganda pala talaga ng Pilipinas. Buti na lang pumunta tayo." Tumango ako. Ngayon, kailangan ko nang aminin. Ang Pilipinas ay mas kaakit-akit kaysa sa aking inaasahan. Iminungkahi ng staff sa hotel na bisitahin namin ang isang lokal na palengke, ang palengke ng Quiapo o ang Binondo, ang Chinatown ng Maynila. "Dapat ninyong maranasan ang isang tradisyonal na pamilihan," sabi niya. Noong una, hindi ako interesado. May mga palengke rin sa Beijing at para sa akin, pare-pareho lang ang mga iyon. Ngunit dahil gusto ni May, sumama ako. Pagbaba namin sa Binondo, sinalubong kami ng ingay at sigla ng lugar. Ang boses ng mga tao, ang amoy ng pagkain at ang sigaw ng mga tindero ay parang isang malaking orkestra. Naglalakad kami sa makipot na eskinita na puno ng tindahan nang makarating kami sa isang kalye na puro pagkain. Isang mabangong amoy ng inihaw na pagkain ang umakit sa amin. Sa isang stall, may malaking kawali kung saan mabilis na niluluto ang lumpia. Inabot ito sa amin na mainit. Isang kagat at ang lutong ng balat at malinamnam na palaman ay kumalat sa aking bibig. Ibang-iba ito sa mga spring roll sa Beijing. Sa katabing stall, may nagtitinda ng sariwang prutas. Noong una, nag-aalangan akong kumain ng pagkain sa kalye, ngunit nang makita kong masayang kumakain ng ibang tao, nagkalakas loob ako. Umorder kami ng sariwang buko juice. Sa harap namin, binuksan ang buko at isinalin ang sabaw sa isang baso. Sa unang higop, ang natural na tamis at fresko ay nag-alis ng lahat ng aking pag-aalinlangan. May pila sa harap ng isang tindahan ng hopya, kaya naisip kong sikat siguro ito at pumila rin ako. Nang turn na namin, pinanood namin ang mabilis na kamay ng tindera. Ang proseso ng paggawa ay parang isang sining. Nang matikman namin, ang tamis ng palaman at ang flaky na tinapay ay perpektong kombinasyon.
Simpleng pagkain, ngunit balanse ang lasa. Huminto rin kami sa isang tindahan ng kakanin. Nakita ni May ang makukulay na sapin-sapin at gusto niyang subukan. Ang bawat layer ay may iba't ibang lasa at ang kabuuan ay malagkit at matamis. Ito siguro ang alindog ng pagkaing Pilipino. Habang naglilibot, nakakita kami ng mga tindahan ng mga gamit sa bahay at mga antigo. Pumili si May ng ilang magagandang plato. At nang subukan naming tumawad, ngumiti ang tindera at binigyan kami ng kaunting diskwento. Dumaan kami sa harap ng isang stall ng matandang babae. Kinawayan niya kami at inalok ng libreng tikim ng fishball. "Salamat po," sabi namin. "Masarap at malinamnam ito." Nang magtama ang aming mga mata, kahit hindi kami magkaintindihan, ramdam ko ang init ng kanyang ngiti. Tinanong niya kung taga saan kami. Nang sabihin kong Tsina, tumango siya at binigyan kami ng isa pa. "Galing pa kayo sa malayo." Ang ganitong kabaitan ang nagpapainit sa aking puso. Ito ang init ng Pilipinas. Sa mas malalim na bahagi ng palengke, nag-iba ang kapaligiran. Nakakita kami ng mga tindahan ng mga gamit sa pagluluto na ginagamit ng mga profesional na chef. Nakakamangha ang galing ng mga manggagawa na halatang dekada nang ginagawa ang kanilang trabaho. Kahit busog na, gusto pa ni May ng sorbetes. Nakakita kami ng isang mamang sorbetero na may kariton. Pinili namin ang keso at ube flavor. Paglabas namin sa palengke, naramdaman ko na ang lugar na ito, na may daan-daang taong kasaysayan, ay hindi lang isang lugar ng bentahan. Ito ay isang lugar kung saan nagtatagpo ang mga tao at ang kanilang mga puso. "Sobra na akong busog," sabi ni May habang tumatawa. "Ako rin, ngunit masaya ako. Hindi mahal ang mga kinain namin sa palengke, ngunit puno ito ng lasa at puso. Ito ang tunay na lasa ng Pilipinas." Habang naglalakad pabalik sa hotel, iniisip ko ang kabaitan ng mga Pilipino, ang mga ngiti ng mga lola, ang libreng pagkain at ang kanilang pagiging matulungin. Ito ang mga bagay na ginagawang espesyal ang Pilipinas. Kinagabihan, pumunta kami sa BGC, ang tinaguriang lungsod ng mga kabataan. Paglabas pa lang ng sasakyan, musika na agad ang narinig namin. May mga street performance sa harap ng mga mall. May isang grupo na sumasayaw at pinalibutan sila ng mga taong nanonood at pumapalakpak. Sa mga kalye ng BGC, nagniningning ang mga ilaw at puno ito ng mga kabataan. Mas malaya at masigla ang enerhiya dito. Sa iba't ibang sulok, may mga nagpe-perform at ang mga dumadaan ay natural na humihinto para manood. Huminto kami sa harap ng isang grupo ng 4 na kabataan na nag-aakapela. Ang kanilang boses lamang ang lumilikha ng isang napakagandang harmoniya. Nang matapos sila, pumalakpak ang mga tao at ang ilan ay naglagay ng pera sa kanilang sombrero. Naglagay din ako ng ilang pera. Yumuko sila bilang pasasalamat at ramdam ko ang kanilang respeto sa sining. Gusto ni May na tumingin ng mga damit. Sa mga eskinita ng BGC, maraming maliliit na butik na nagbebenta ng mga damit na may kakaibang disenyo. Pumasok kami sa isang tindahan kung saan isang batang designer mismo ang gumawa ng mga damit. Ipinaliwanag niya na hindi ito mass-produced, kundi gawang kamay. Pumili si May ng isang damit at ipinagmalaki ng may-ari na siya ang nagdisenyo nito. Ginamit daw niya ang mga tradisyonal na disenyo ng Pilipinas sa isang modernong paraan. Totoo nga, elegante ito, ngunit may bakas ng tradisyon, at ang presyo ay mas abot kaya kumpara sa mga designer brand sa ibang bansa. Nag-dinner kami sa isang unli samgyup na inirekomenda ng isang kaibigan. Nang makita ko ang presyo, akala ko nagkamali ako ng tingin. Unlimited na pagkain sa halagang humigit kumulang 500 pesos bawat tao. Sa pamantayan namin, hindi ito kapani-paniwala. Nasanay na rin kami sa pag-iihaw ng sarili naming karne. Gabi na nang lumabas kami, ngunit mas lalong naging masigla ang mga kalye. Rinig mula sa malayo ang musika mula sa mga club at may mga kabataang nakapila para makapasok. Iminungkahi ni May na subukan din namin ang clubbing culture. Nagbayad kami ng entrance fee at pumasok. Mas maluwag sa loob kaysa inaasahan at sa ilalim ng mga kumukutitap na ilaw, malakas ang tugtog ng DJ. Habang umiinom at pinapanood ang mga taong malayang sumasayaw, naisip ko, ang lakas ng enerhiya ng mga kabataang Pilipino. Hindi lang sila magaling sumayaw, kundi ramdam mo na buong katawan nilang ine-enjoy ang musika. Iba ito sa mga club sa Beijing. Pagkatapos ng isang oras, lumabas kami para magpahangin. Pumasok kami sa isang malapit na convenience store, bumili ng inumin at umupo sa isang mesa sa labas. Kahit hating gabi na, may mga tao pa rin sa labas ng convenience store, natural na nag-uusap at umiinom.
Nagtama ang aming mata sa mga estudyanteng nasa katabing mesa. Sila ang unang nagtanong kung taga saan kami. Nang sabihin naming mula kami sa Tsina, natuwa sila at sinabing gusto nilang makapunta sa Beijing. Nagkuwentuhan kami tungkol sa buhay sa Pilipinas. Humanga ako sa kanilang galing mag-Ingles at sa kanilang pagiging palakaibigan. Ang pagiging bukas at global na pananaw ng mga kabataan ay tila nagsasabi ng magandang kinabukasan para sa Pilipinas. Nagpaalam kami at naglakad pa. Nakakita kami ng isang eskinita na may mga mural. Magagandang pinta ang nakaguhit sa buong pader at abala si May sa pagkuha ng litrato. Pumasok kami sa isang maliit na cafe. Mula sa bintana sa ikalawang palapag, tanaw namin ang mga kalsada ng BGC. Pasado 2:00 na ng madaling araw, ngunit marami pa ring tao. Habang umiinom ng kape, napag-usapan namin ni May ang araw na iyon. Pareho kaming sumang-ayon na kahanga-hanga ang enerhiya at kalayaan ng mga kabataang Pilipino. Ang pagkamalikhain at sigla na nakita namin sa BGC ang tila magiging lakas para sa kinabukasan ng Pilipinas at ang ganitong kultura ang lalong nagpapaganda sa bansa. Sa taxi pabalik sa hotel, tanaw ko pa rin ang nagniningning na mga ilaw ng Maynila. Totoo pala ang sinasabing ang lungsod na hindi natutulog. At sa gitna nito, nakakainggit ang mga taong malayang namumuhay sa kani-kanilang paraan. Maganda rin ang Beijing, ngunit ipinakita sa akin ang Pilipinas na posible palang magsama ng may harmoniya ang tradisyon at modernidad, kaayusan at kalayaan. Sa aming huling buong araw, nag-day trip kami sa Tagaytay, malapit sa Maynila. Ito ay inirekomenda ng staff sa hotel at dahil 1 oras lang daw ang biyahe, naisip naming madali lang puntahan. Maaga kaming sumakay ng bus. Rush hour kaya medyo masikip, ngunit maayos ang pila. Ang nakakagulat, walang sumisigaw o maingay na nakikipag-usap sa telepono. Tahimik lang ang lahat na nakatingin sa kanilang cellphone o nagbabasa. Naisip ko, ang ganitong disiplina ang isa sa mga pundasyon ng lipunang Pilipino. Pagdating namin sa Tagaytay, sumakay kami ng jeep papunta sa viewing deck. Madali lang magbayad gamit ang beep card. Mula nang dumating kami sa Pilipinas, halos hindi na kami gumamit ng cash. Lahat ay pwedeng bayaran gamit ang card o cellphone. Isang kaginhawahan na ramdam sa araw-araw na buhay. Pagdating namin sa viewing deck, bumungad sa amin ang isang solemne na kapaligiran. Nakita namin ang malawak na tanawin ng Bulkang Taal na napapalibutan ng lawa. Napakalaki nito at ang payapang anyo nito ay nakakahalina. Nabasa namin sa isang marker ang kasaysayan nito at lalo kaming humanga. Ang mga panalangin at kwento ng mga tao sa loob ng daan-daang taon ay nararamdaman pa rin hanggang ngayon. Pag-alis doon, pumunta kami sa Sky Ranch. Mga 10 minuto lang ang biyahe. Ang mga gusali ay maganda at makulay. Nagulat kami kung gaano kahusay ang pagkakapreserba nito. Medyo mahirap ang daan paakyat, ngunit sulit ang pagod. Mula sa tuktok ng Ferris wheel, tanaw namin ang buong Tagaytay. Ang tanawin ng mga modernong gusali at tradisyonal na bahay ay nagpapakita ng imahe ng Pilipinas kung saan magkasama ang nakaraan at kasalukuyan. Tanghalian na at sinubukan namin ang sikat na bulalo ng Tagaytay. Pumasok kami sa isang restaurant na puno ng tao. Karamihan ay mga lokal, kaya sigurado kaming masarap dito. Nang dumating ang bulalo, ang mainit na sabaw at malalaking piraso ng karne ay nakakatakam. Isang higop pa lang, ang malinamnam na sabaw at malambot na karne ay perpektong kombinasyon. Mas masarap pa ito sa kahit anong beef soup na natikman ko sa Beijing. Tuwang-tuwa rin si May at sinabing, sana may ganitong lasa rin sa Tsina. Pagkatapos kumain, lumabas kami. Mainit ang sikat ng araw at may isang walking trail sa tabi ng kalsada. Malinis ang hangin at may mga puno sa paligid. Humanga ako na may ganitong natural na lugar malapit sa isang malaking lungsod. Umupo kami sa isang bench at pinanood ang mga taong naglalakad at nagbibisikleta. Sa bus pabalik sa hotel, binalikan ko ang araw na iyon. Ang Tagaytay ay hindi lang isang tourist spot. Ito ay isang pamanang kultural na naglalaman ng kasaysayan, kalikasan at diwa ng Pilipinas. Naramdaman ko ang talino ng mga Pilipino sa pag-iingat sa mga ito habang isinasabay sa modernong panahon. Sinabi ni May na ito ang pinakamakabuluhang araw para sa kanya at ganoon din ang naramdaman ko. Huling araw na namin, habang nag-iimpake, nalungkot ako na kailangan na naming umuwi. Hindi ka pani-paniwala kung gaano kabilis lumipas ang 1 linggo. Ganoon din siguro ang nararamdaman ni May dahil panay ang kanyang buntong hininga. Nag-check out kami sa hotel. Bumati ang staff at tinanong, "How was your trip in the Philippines?"
It was the best, sagot ko. Natuwa sila at sinabing, please come back again. Ang kanilang taos-pusong pagbati ay nagpainit sa aking puso hanggang sa huli. Habang nasa sasakyan papuntang airport, naalala ko ang unang araw namin. Noong una, puno ako ng pag-aalinlangan at walang inaasahan. Ngayon, ibang-iba na ang pakiramdam ko. Sinubukan kong itatak sa aking isipan ang bawat tanawin ng Maynila na aming nadadaanan. Pagdating sa NAIA, habang nagche-check-in, nilibot ko ang airport. Noong una, isa lang itong malaki at malinis na airport para sa akin. Ngayon, nakikita ko na ang bawat detalye at kahusayan nito. Pagkatapos ng immigration, sinabi ni May na gusto pa niyang bumili ng cosmetics. Habang namimili siya, pumasok ako sa isang bookstore at bumili ng ilang libro tungkol sa Pilipinas. Kumuha rin ako ng isang libro para matuto ng Tagalog. Gusto kong mag-aral pag-uwi. Sa susunod na pagbalik namin, sana ay marunong na akong magsalita kahit kaunti. Malapit na ang boarding time. Sa harap ng gate, huli kong sinilip ang Maynila. Sa likod ng salamin, tanaw ko ang runway, ang kalangitan, at ang skyline ng lungsod. Ang lahat ng aming naranasan sa loob ng isang linggo ay bumalik sa aking isipan. Habang pasakay ng eroplano, sinabi ko kay May, tama ka, buti na lang nakinig ako sa'yo. Sobrang saya ko na pumunta tayo sa Pilipinas. Ngumiti si May na parang alam na niya ito mula pa sa simula at hinigpitan ang hawak sa aking kamay. At nangako kami sa isa't isa, babalik kami. Pagdating namin sa Beijing, parang naging banyaga ang lahat. Ang airport, ang mga kalsada, kahit ang aming bahay pareho pa rin naman, ngunit iba na sa aking paningin. Ang karanasan ko sa Pilipinas ay tuluyang nagpabago sa aking pananaw. Mula sa unang araw ng aming pagbabalik, walang tigil akong nagkuwento tungkol sa Pilipinas sa aking mga kaibigan at pamilya. Ipinakita ko ang mga litrato, ikinuwento ang pagkain, at ang kabaitan ng mga tao. Lahat sila ay nagsabing gusto rin nilang pumunta. Lalo silang naging interesado nang malaman nilang tutol ako noong una. Pero ngayon ay nahulog na ang loob ko. Isang linggo ang lumipas, nag-enroll si May sa isang klase ng Tagalog. Nag-enroll din ako sa isang online course. Tuwing weekend, naghahanap kami ng mga Filipino restaurant. Noon ko lang nalaman na marami pala nito sa Beijing. Iba pa rin ang lasa kumpara sa Pilipinas, ngunit sapat na para maibsan ang aming pananabik. Sa tuwing may gathering kami ng mga kaibigan, laging Pilipinas ang topic ko at ang mga litrato namin ay mas marami ang nag-react kaysa dati. Maraming nagtatanong ng mga tips sa comments at sinasagot ko sila ng buong puso. Pagkalipas ng 3 buwan, may anunsyo sa aming kumpanya tungkol sa isang posisyon sa kanilang bagong branch sa Asia. Ang lokasyon, Maynila. Hindi ako nagdalawang isip na mag-apply. Buo rin ang suporta ni May. Maghahanap daw siya ng trabaho doon. Ngayon, naghahanda na ako para sa aming paglipat sa Maynila, hindi na para sa 1 linggo, kundi para manirahan ng hindi bababa sa 2 taon. Habang nag-iimpake, naisip ko ang aming 1 linggong honeymoon. Ano kaya ang nangyari kung tinanggihan ko ang mungkahi ni May? Siguradong pagsisisihan ko ito habang buhay. Binago ng Pilipinas ang buhay ko. Sinira nito ang aking mga prejudice. Ipinakita sa akin ang isang bagong mundo. At higit sa lahat, itinuro nito sa akin kung ano ang isang tunay na umuunlad na bansa hindi lang sa teknolohiya, kundi sa puso. Isang bansang kung saan magkakasama ang teknolohiya at tradisyon, kahusayan at pagiging makatao, bilis at pag-aaruga. Iyan ang Pilipinas na aking naranasan. Malapit na akong muling lumapag sa NAIA. Ngayon, hindi na bilang isang turista, kundi bilang isang residente. Nasasabik ako sa bagong simula at sa buhay na naghihintay sa amin sa Pilipinas. At sigurado ako, ang desisyong ito ay magiging isa sa pinakamagagandang desisyon sa aking buhay. Hanggang dito na lang ang ating kwento. Ano ang masasabi ninyo sa honeymoon story ng ating mag-asawa sa Pilipinas? Mag-iwan ng komento para sa kanila. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, mangyaring mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat sa panonood.